Pinayuhan naman ni Catholic Bishops Conference of the Philippines, Caritas Philippines Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace President Bishop Gerardo Alminaza ang pamilya ho ng mga biktima ng drug war na lakasan ng loob. Kasabayan ng nakatakdang pagsisimula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong araw. Sa misang ginanap sa Our Lady of Remedies Church, diyan sa May Malate, Manila, na pinangunahan nga ni Bishop Alminaza para sa mga biktima ng drug war, inimok niya ang mga pamilya na magpakatatag at lakasan ng loob habang gumugulong ang hustisya para sa kanilang mga namayapang kaanak. Kailangan anyang malindigan din ang mga ito sa pagsasabi sa kung ano ang katotohanan sa nangyari sa ilalim ng kontrobersyal na drug war. Ayon pa sa Catholic leader, kailangan ng mga ito ang sapat na lakas ng loob dahil sa patuloy na pananakot at pangungutya sa kanila. Marami sa mga ito ay mula sa mga supporter ng dating Pangulo. Nag-alay din ng panalangin si Bishop Alminaza para sa mga biktima at umaasang mabibigyan ang kanilang pamilya ng sapat na lakas ng loob upang harapin at tanggapin anuman ang resulta ng magiging pagdinig. Sana lumakas ang loob nila na panindigan at sasabihin yung totoong nangyari para makamtan din nila yung katarungan na inaasam ng mga namatay nilang mahal sa buhay. Sana maging malakas ang loob nila kahit na parang tinatakot sila, kinukutya, red tag. Sana marami pa rin mga kapwa Kristiyano katulad ngayong gabi na nagtipon na magsuporta sa kanila. At sumasama tayo ang simbahan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanilang pagnanais na magkaroon ng hustisya. Pahayag po yan ni Bishop Gerardo Alminaza sa isang misa na ginanap kagabi. Kasabay po yan mga kabombo ng hinihintay na confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa Catholic leader, kaisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng bawat mamayang Pilipino na naghahanap ng hustisya, lalo na mga biktima ng extrajudicial killings na matagal na panahon ng nananawagan. Tinukoy din niya ang International Court bilang isang akmang forum na nagbibigay ng pag-asa para sa mga biktima at mga Pilipinong patuloy na naipaglaban para sa proteksyon ng karapatang pantao.